Hallelujah. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo na natin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito, sa buhay po ng bawat isa, maging sa mga salita mo, na aming nga pong pag-aaralan at mapapakinggan. Dalangin po Diyos, patuloy na mangusap ka, buksan mo espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. So makakapuna po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise God. So tunay po, sabi ko sa kanyang salita, 2 or 3 gather in my name, I am in the midst of them. So this afternoon, ang ating pong pag-uusapan, it is about Christian maturity. Sabi po doon sa 1 Corinthians 13 verse 11. As our text this afternoon, sabi niya diyan, when I was a child, I talked like a child. I thought like a child. Lahat po tayo, naranasan natin naging bata, isn't it? At alam natin kung ano ang pagiging bata, no? Pagiging isip bata, pananalita na parang isang bata, we experience it. So sabi ka, when I was a child, I talked like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. Alam naman natin kung paano mag-rason yung bata, di ba? Minsan hindi niya iniisip, tama ba yung kanyang sinasabi or hindi. I reasoned like a child. When I became a man, ibig sabihin, nagka-edad na siya, katulad natin ngayon, we are no longer a child, but we are already grown up. Sabi niya, when I became a man, I put childish ways behind me. So, sa natural things, ganito po yung nangyayari. No? Kasi napakahirap pag sa natural things is edad 20 years old ka na, kinakailangan dapat dalaga ka ng kumilos, pero kumikilos ka na parang 6 lang ang taon. Diba? Yung makakakilala sa'yo, makakakita sa'yo, maiinis sila sa ugali mo, sa behavior mo, sa ginagawa mo. Sasabihin sa'yo, dalaga ka na, bakit ganyan ka pa? Kasi nga, isip basa, asal bata. So, and spiritual, ganun din po mga kapatid. Kaya kung baguhan tayo sa Panginoon, okay lang yan dahil baguhan. Pero kung medyo taon na rin po tayo sa Panginoon, dapat lumalago po tayo sa ating paninibihan sa Kanya. Amen. So, kinakailangan po na lumago tayo sa ating paninibihan sa Panginoon. So, how to know, paano ba natin malalaman? No? Paano natin malalaman? How to become mature Christians? Paano po natin malalaman or ano ang gagawin para ikaw at ako ay lumago sa ating pagiging buhay Kristiyano. Okay. Number 1 po is that close relationship with Jesus. Yan, mahalaga ito. Na magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Panginoon. And we know na ang hanap ng Diyos ay relasyon, hindi po religion. Kaya alam natin na hindi po tayo masisave ng ating religion, but sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, tamang relasyon sa Panginoon, doon po tayo maliligtas. So one way para ikaw at ako ay lalago sa ating pong paninilbihan sa Panginoon at matawag na mature Christian is that we need to have close relationship with Jesus. And Galatians chapter 2 verse 20 as our supporting verse, sabi po dyan, I have been crucified with Christ and I no longer live. So tayo po na may Kristo sa ating buhay, sabi, crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. So isipin po natin, huwag po natin kalilimutan na nabubuhay na po, si Jesus na po ang nagmamayari ng buhay natin. Wala nang sinabi natin, Lord Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. Ibig sabihin, Christ lives in us because we have the Spirit of God. Amen. The life I live in the body, sabi, I live by faith in the Son of God. Kaya nga po tayo mga mananampalataya
pananampalataya, we need to live by faith. Ang faith na yan, i-apply po natin in every aspect of our life. Remember, being a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. So, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, praise the Lord. Dahil tunay po na si Jesus na ang nagmamay-ari sa buhay natin. Kaya, kinakailangan na maging malapit po tayo sa Diyos. Huwag po natin iiwanan ang Panginoon. Huwag natin iiwanan si Jesus sa ating buhay dahil ni kailanman ay hindi po nang iiwan ang Diyos. Amen. Tao lamang po ang nang iiwan sa Diyos. Kasi habang ikaw at ako ay lumalapit, kumakapit sa Panginoon, nandun din po ang paglapit ng Diyos sa atin. Di ba sabi niya, come near to me. Yan ang sabi ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag ikaw, ako, yung buhay natin, totally surrender sa Panginoon, nandun na talagang inilalapit natin ang ating sarili sa Kanya, alam natin na malapit din po ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya wag natin siyang iiwanan, ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay natin, palagi po natin isipin na sinasamahan po tayo ni Kristo. Diba, pag may mga best friend na tayo dito sa mundo, gusto natin sila yung kasama natin. Kung naghahanap tayo, gusto natin yung friend natin. No? Siya yung hahanapin natin, siya yung tatawagan natin. Kasi alam natin na malapit siya sa atin. So, ganun din po mga kapatid, na nagpapatunay na tayo po ay lumalago sa ating pananampalataya dahil malapit tayo sa Diyos. Okay. Number two is that knowledge of God's Word. Knowledge, karunungan na nagmumula sa Kanyang banal na salita. Because we believe that the Word of God is powerful. At alam natin ang salita ng Diyos, ito ang pagkain ng ating kaluluwa at espiritu. Yan. Kaya kung ang physical na body natin, palagi natin itong pinapakain. Lalo na pag may mga paborito tayong pagkain, isipin, pag paborito natin yung pagkain, talagang sarap-sarap ng kain natin. Napaparami yung kinakain natin kasi nga paborito natin. So, ganun din po dapat ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos, alam natin na ito ay makapangyarihan. Kaya ang salita ng Diyos, kinakailangan pag napakinggan natin, namdamin din po natin, ipasabuhay natin, dahil makapangyarihan ang salita ng Diyos. And Hebrews 5 verses 13 to 14, as our supporting verse, sabi po diyan, anyone who lives on milk, being still an infant, so alam natin na ang baby, ang pagkain niya ay gatas. Kasi subukan ng pakainin ng solid food, yung bagong panganak na bata. Ano ang mangyayari sa kanya? Mabibilamukan, hindi pa niya kaya, gatas, sabi yan. Anyone who lives on well-being is still an infant, is not acquainted with the teaching about righteousness. Verse 14. But solid food is for the mature, who by constant use have trained themselves to distinguish good from evil. So praise the Lord dahil sa salita ng Panginoon, sa pakikinig po natin sa salita ng Panginoon, nandun po na ginagawa po niya tayong matured, nandun na nadi-distinguish natin kung ano ba yung tama at mali. Kaya, salamat sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Because of the Word of God, alam natin na ang buhay natin ay may binago si Kristo. Amen. Yan po yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. It cleanses us. Nililinis po tayo ng salita ng Panginoon. Kaya even in our life, makikita po natin na may pagbabago, may mga ugali tayo noon na nung wala tayo kay Kristo na pagtitingnan natin ngayon, hindi na ako ganun, nabago na ako. Although sometimes, pinaparimay ni Lord sa atin. Pero pag pinarimay ni Lord, andun ka agad yung, oh, Lord, sorry. Kasi noon yung Lord, dati ganun ako. Pero iba na ngayon, Lord. Yun ba nare-realize natin kaagad? Kaya yun po yung kabutihan. Dahil tunay po na ang salita ng Diyos, ito po ay nagpapabago
palagi natin napapakinggan yung the heart of the Bible, which is John chapter 3 verse 16. Tingnan ninyo, sa natural food, kahit na minsan paborito mo yung isang pagkain, pag palagi yan, nagsasawa ka rin, di ba? O, yung bang dumarating yung time na, kasi palagi mo siyang kinakain, no, nagsasawa ka. Pero ang pagkakaiba po ng salita ng Diyos, kahit na palaging John chapter 3 verse 16, pag napakinggan ulit natin, parang bago ba? May bagong revelasyon, yun bang mai-encourage ka, mararamdaman mo yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Na spiritually speaking, talagang makikita mo na lumalago ka sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Kaya salamat kay Lord dahil nabuksan po ang ating spiritual na pangunawa na pakinggan natin ang salita ng Diyos dahil kakambal na po ng buhay natin ngayon ang salita ng Diyos. So ang tao ay hindi lamang po nabubuhay sa tinapay, kundi higit sa lahat sa mga salitang namumutawi sa kanyang mga labi. Kaya ang ginagawa po natin ngayon, balansin lamang. Binabalansin natin yung buhay natin. Hindi lamang po tayo nakafocus sa natural or physical aspect of life, but even in the spiritual life. Although noong tayo pumunta rito sa Hong Kong, ang pangarap natin, nakakonsentrate lang tayo doon sa physical, natural aspect of our life na gusto natin umangat sa buhay. Pero salamat kay Lord dahil hindi lang pala aangat naturally, most especially po aangat po tayo sa ating buhay spiritual. So, salamat sa Panginoon dahil tunay po na kailangan po natin ang salita ng Diyos. Knowledge, and knowledge of God's Word. Kung noon, hindi natin maiintindihan yung salita ng Panginoon, pero ngayon, habang tayo nakikinig, nagbabasa ng kanyang salita, talagang mararamdaman natin na nagre-rema siya, nangungusap ang salita ng Panginoon. Kaya nga minsan, kahit sa pakikinig natin, talagang nandoon na nagsasalita ang salita ng Diyos, isn't it? There are times na nagbabasa tayo and then, parang kinakausap ka ng salita ng Panginoon. Nararamdaman mo yung ang lapit-lapit ng Diyos. So, tunay po, ganyan po makapangyarihan ang salita ng Panginoon. And of course, we need to have knowledge of God's Word. Amen. Okay, another po, para makita po natin kung tayo nga ay lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon, sa ating pagiging Kristiyano. Number 3 is that faith and action. Faith and action. Yan. Ano ba yung faith? Faith means to believe is to see. Yan. Sa mundo, to believe, to see is to believe. Ilocano ko madyak, pati yung kita. But for us believers, believe first. Believe kahit na hindi pa natin nakikita, kahit na nawala pa. Pero alam na natin na ito ay ating magkakamit. So, as a believer, we need to live by faith and not by sight anymore. At ang faith po natin, i-apply po natin ito in every areas, aspect of our life. Sabi ko nga, kung sa mundo, sinasabi ng mga tao sa mundo, kinakailangan maging positive thinking ka. Huwag kang mag-negative. Kung sila nga, no? Nasasabi nila yun at ginagawa talaga nila na nagiging positive sila. Even in business, yung mga business-minded, ay talagang positive yung ini-a-apply nila. Eh makikita mo na nagsasucess sila, which is, ang equivalent po nun, spiritually, to have faith. Faith. Ang faith, do not doubt. So, i-apply po natin yung faith. Ang kahalintulad po natin, tayo po ay umaakyat sa pinakamataas na bundok sa mundo. It is the Mount Everest. Yan. Umaakyat ka. Sana ganun po yung faith po natin, ascending faith na tinatawag. Although, sa pag-akyat po natin, maraming mga balakid, maaari minsan matatapilok ka. Minsan pa nga madadapa ka. Pero in natural, pag madapa ka, hindi mahahayaan yung sarili mo na, dyan nadapa ako, dito na ako.
mahihiya ka pa nga, di ba? O, palingon-lingon ka pa sa wala nakakita sa akin, nakakahiya. Kasi nadapa ako. So, kung sa natural, ganun yung attitude natin. So, ganun din po yung spiritual, mga kapatid. Amen. Dumating man yung time because we are not perfect. No? We are not perfect habang tayo nabubuhay sa mundo ito. Marami pong ginagawa ang kaaway, mga taktika para tayo hilahin. Pero nandun po, nasabi na natin, we need to apply our faith. Amen. Yung faith natin, kapit lang tayo sa Panginoon. Kahit na minsan sinasabi ng isip, laganan natin yung klase ng kaisipan. Kaya nasabi rin sa kanyang salita, we need to have a renewed mind. Amen. Pag hindi na bago yung klase ng kaisipan, meron tayo, hindi rin po mababago ang ginagawa natin, ang buhay natin sa mundo ito. Kaya meron pong relasyon yung pagbabago ng isip at yung ginagawa. No? Kaya dito nakikita po natin. Kaya nga sabi natin dyan kanina, one way na makikita po natin na tayo ay lumalago sa ating buhay Kristiyano is that ang faith natin dapat may kalakip na gawa. Amen. James 1 verse 22. Sabi po dyan sa James 1 verse 22, do not merely listen to the word. Kaya hindi lamang po tayo tagapakinig, mga kapatid. Amen. And so deceive yourselves. Sabi dyan, do what it says. Kaya sa mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, nandun po na ini-a-apply natin sa ating buhay. Dahil kung i-a-apply po natin ang salita ng Diyos sa ating buhay, magiging maganda po yung takbo ng buhay natin. Kasi ang ini-a-apply natin ay ang salita ng Diyos. Because we believe that the Word of God is powerful. May kapangyarihan po ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya kung ini-a-apply natin yan, talagang maging yung buhay natin ay nagkakaroon talaga ng kapangyarihan. Mararamdaman natin, makikita natin yung pagbabago na ginagawa ng Panginoon. Kaya kung magkakaroon po tayo ng T-accounts, no, mula nung tayo naging believer, ay, ano kayang binago ni Kristo? O, ito, binago niya. Nawala yung pagiging chismosa ko. Kung noon, chismosa, number 1 ako sa baryo. Ngayon, chismosa, number 20 na lang. Bukas, yan, magiging 30. Hanggang sa totally na mawala. Kasi hindi po instant yung ginagawa ni Lord. Amen. Nabaguhin po tayo unti-unti yan. Meron at merong nababago. Amen. Because we believe that the Word of God, ito po ay naglilinis. Kaya tingnan po ninyo, kung merong patak ng ulan, tumutulo, for example, patak yan. Diba? Kahit na patak lang yan, no, paglipas ng panahon, tingnan po ninyo yung lugar na patakan niya, nagiging puti, iba yung kulay. Kahit na paunti-unti. So, ibig sabihin, nililinis. So, ganoon din po ang salita ng Panginoon na ang alam natin, wala siyang ginagawa. Pero meron at merong ginagawa ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya, mga kapatid, yung salita ng Diyos talagang ini-apply natin sa buhay natin. Dahil tayo yung mga taong ang pananampalataya ay kinakailangan may kalakip ng Ama. Okay? Yan, faith in action. Amen. Number 4. Number 4 natin is that live a holy life. Yan, kailangan po natin mamuhay ng may kabanalan sa mundo ito. Sabi ko kanina, we are not perfect. There are times, pagtingin nga lamang po natin kung ano ang nakikita ng dalawa nating mata. Kaya be careful to little eyes. Minsan yung bunganga natin, pag bumukaya at hindi natin napigilan, nakakapag-salita kahit na minsan walang ginagawa ang tao sa ating pambihira naman yung tao yun. Makita lang natin na ka-sexy-sexy ng tao. Diba? Minsan naiinis tayo. Wala naman siyang ginagawa. Kung tutuisin niya, nai-enjoy niya yung kanyang kaseksihan na nagpaparada sa kalsada. Ikaw naman na nakakita, asar na asar ka, sino ang lugi? Kung sino na nai-enjoy. Minsan kasi, pakialamera din tayo, di ba? So, yun yung mga minsan hindi natin namamalayan. Yun palang, sandali. Hindi dapat ganito yung aking attitude. Amen.
Lalo na minsan kung may kasama ka, imbis na ikaw lang yung nakakita, sasabihin, uy, tingnan mo yung ituturo ka natin, di ba? Yun, and then ito naman katabi mo, ano yun? Saan? Ayan, tuturuan na hanggang nag-agree na sila, hanggang sasabihin na, oo nga. Imbis na ikaw lang, nagsama ka pa, dalawa na kayo. Diba? So, dito makikita natin, even sa mga ganyang bagay, nandun po na tinuturuan tayo ng Panginoon. Kasi ang nais ni Lord, mamuhay po tayo ng may kabanalan sa mundo ito. So, live a holy life. Ephesians 4 verses 20 to 32. Sabi diyan, you, however, did not come to know Christ that way. Verse 21, surely you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. Kaya pag nakita po tayo, dapat nakikita nila si Jesus sa buhay natin. Kasi nakakahiya pag sinasabi natin may Jesus sa buhay, and then wala naman tayong pinagkaiba doon sa mga walang Jesus sa kanilang buhay. Kaya yun po yung dapat tingnan natin. Kasi iba na po ang status natin sa mundo ito. Remember, tayo tinatawag na ilaw at asin sa mundo ito. So sabi nga, surely you heard of Him and were taught in Him in accordance with the truth that is in Jesus. You were taught with regard to your former way of life. Na kung titingnan natin, grabe tayo noon, marami tayong mga pinaggagawa ng alam natin okay lang. For example, grabe tayo magsalita ng masama. Sino yung hindi nagsasalita ng masama dito? No? Pag lumalabas sa buhangan natin, ang alam natin okay lang. Nagiging expression natin yung mga bad words na yan. Pero ngayon, mapakinggan mo lamang parang iba ang pandinig. Diba? At hindi mo na masabi yung mga pinagsasabi noon na hindi maganda. So, pag ating titingnan, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. So, yun yung ginagawa natin at patuloy na ginagawa. Because we are still in this world. Maraming hila po. Kaya ang ginagawa natin ngayon, that's why we need the Word of God to remind us. Kasi minsan, madali ulit tayo makalimot. No? Minsan, nagiging ulyanin po tayo. Yung katabi mo, nagiging ulyanin ka. Kaya pinapaalalahanan po tayo ng salita ng Panginoon. Amen. Para sa ganun po talaga, ibis na nilin po ka, sandali. Dahil napakinggan mo naman yung salita ng Panginoon, kaya diretso na naman. So, palagi, ganun po yung ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tingnan po ninyo, pag medyo matagal na hindi ka nagbasa ng kanyang salita, nakinig ng kanyang salita, mararamdaman mo, there is something. Yes. No? Na yung bang parang spiritually, makikita mo, nahihina ka. Pero kung palagi kang may word of God sa buhay mo, malakas ka. Kaya mga kapatid, wag mo natin hahayaan na sa isang araw, walang salita ng Diyos na nabasa natin, na napakinggan natin. Kasi in natural na naman, sa isang araw lamang na yan na hindi ka kumain, parang hindi ka na makalakad pagdating ng gabi, masakit na ang ulo mo, nanghihina ka na, isang araw lang yan. So ganun din po spiritually. Because remember, whatever things happen naturally, always have parallelism in spiritual things. Meron at merong equivalent po yan in spiritual things. Amen. So sabi yan, you were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Next verse. To be made new in the attitude of your minds. Kaya yung isip, the attitude of our minds. Grabe kasi itong isipan na ito na very powerful, isn't it? Kahit na ang tao nakaupo dyan, pwede siyang makarating, makauwi ng Pilipinas, makapag-abroad sa Canada. Sa isip, isn't it? Pwede niyang kainin yung mga gusto niyang kainin sa isipan. Grabe Grabe mag-imagine. Itong isipan
isipan natin. Kaya nga kinakailangan makontrol natin. Kaya kinakailangan ma-renew. Kinakailangan may pagbabago. Kaya sabi ko yan, to be made new in the attitude of your minds. So, may behavior, merong attitudes ang isip. Okay, sabi yan. And to put on the new self, bagong nilalang na po tayo. The old has gone, the new has come. Created to be like God and true righteousness and holiness. We can do it because we have the Spirit of God lives within us. Amen. May Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos na ito po ang tumutulong gumagabay sa atin. The power of the Spirit of God. Dahil ang Espiritu ng Panginoon, alam natin na God is good. Yan. Kaya of course, magiging good din po tayo. Amen. Kasi yung DNA natin, it is the Spirit. No? Espiritu ng Panginoon, yung DNA, nagpapatunay na siya yung tatay natin. Amen. Sa mundo ulit. O, like Father, like Son. O, ang Father natin, ang Diyos. So, of course, magiging katulad din po tayo ng Diyos. Amen. So, created to be like Jesus said there. Verse 25. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to his neighbor. For we are all members of one body. Kaya hindi na po bagay sa atin yung pagsisinungaling. Verse 26. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Kaya pag okay lang po na magalit tayo because we have emotion. Anger is an example of emotion. So talagang nagagalit tayo. Pero ang galit na yan, sabi dyan, in your anger, do not sin. Na ang galit mo, wag mong dadalhin na para ikaw ay magkasala. Kaya sabi dyan, do not let the sun go down while you are still angry. Ibig sabihin, no, pag meron kang taong kagalit, ay dapat mapatawad ka agad. Ma-release ka agad ang forgiveness. Amen. Meron tayong transient noon, sabi, paano yan? Pag nagalit ako sa gabi, wala namang araw. Hindi hintayin ko pa ang bukas. So bago lumubog ang araw, hindi po tayo ganun Kasi sabi dyan, pag meron tayong kagalit, nakasamaan ng loob, at least madali mo tayong magpatawad. Amen. Okay, next verse. Verse 27. And do not give the devil a foothold. Ito yung titingnan po natin. Huwag po natin bibigyan ng butas ang demonyo sa buhay natin. Ano po ba yung butas ng demonyo sa buhay natin mga Kristiyano? Ito po yung tinatawag na kasalanan. Sin is the foothold of devil and a life of unbeliever. Kaya maganda rin po na merong examination, self-examination yung ating sarili. Tingnan din po natin. Baka mamaya is nakakalimutan natin. No, tumataas na pala yung pride natin. Sarili. Yan. So, maganda po na meron tayong self-examination. At huwag po natin bibigyan ng pagkakataon. Pag alam natin na medyo nakagawa tayo ng hindi tama, andun po sana yung repentant heart natin. We need to have repentant heart. Ang pagkakaroon po ng repentant heart ay hindi lamang po one-shot deal. It is a continuous process to have a repentant heart. Na nandun po kasi maraming nakapagbibigay po ng kasalanan sa mundo ito. Minsan aware tayo, minsan naman unaware tayo. Innocent din tayo minsan. Yun pala, gumagawa na tayo ng hindi nakakalugod sa Panginoon. That's why we need to have a repentant heart. Isang puso na palaging nagpapalinis sa Panginoon. Kaya bago matulog sa gabi, Lord, patuloy na saliksipin mo ang aking puso. Kung may nagawa man ako sa iyo, Lord, na hindi kaaya-aya, forgive me, Lord. And cleanse me with your precious blood. And we believe
as we utter this kind of prayer, God is able to make us clean again. It is by faith, kaya nga ini-apply natin ang faith. Hindi tayo nagdadoubt that when we ask forgiveness to God, God is able to forgive us. Amen. At i-apply natin yung faith. Kasi kung hindi mo i-apply yung faith mo, ay sasabi ng demonyo sa'yo, maniniwala ka rin, oh, makasalanan kang tao, marami kang ginawang hindi tama. Yan ang sasabihin ni demonyo. But for us, because we believe by faith and not by sight anymore, we can say to the devil, it is by faith I believe that God had already forgiven me. Amen. So yun po, yung status po natin. Kaya sabi niya, do not give the devil a foothold. Verse 28, he who has been stealing must steal no longer, but must work, doing something useful with his own hands, that he may have something to share with those in need. Diba nung tayo mga bata, kasi nung mga bata pa tayo, or maaaring sa mga kaedadan ko, kasi mas matanda ako ahead sa edad ninyo, ang mga nilalaro kasi noon, usong-uso ang lutuan. Kaya nangunguha kami ng bigas doon. Diba? Sa bigasan nanay. Yeah. Yes, kasi mahilig kami magluto. Maglutuan. And then, sa school, kukuhanin namin mga itinanim namin gulay. Tapos lulutuin. Bubungkalin namin yung mga kamote doon. Ganyan ang bata. Noon. Pero ngayon hindi ka na makakakita ng mga bata. Yeah. Iba na kasi yung digital na sila, computerized. Pero yung gano'n. So, makikita po natin dito na kung tutusin na pag nanakaw na yun, di ba? Pero unaware tayo na kinukuha natin. Minsan di pinapalit kung may nagtitinda ng puto, di ba? Pwede palitan, ipalit yung bigas. Di ba? Ganon ang sitwasyon. But praise the Lord dahil alam ko natin na tunay na may pagbabago. Doing something useful with his own hands that he may have something to share with those in need. Verse 29. Do not let any unwholesome talk come out of your mouths. But only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Kasi alam ko ninyo, nakikilala po ang isang tao the way she talk. Sabi sa kanyang salita, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung ano yung laman ng puso, lumalabas sa bunganga. Kaya kung punong-puno po ng hatred, hinanakit yung puso, ayan, lumalabas sa tao. Sinasabi niya, kaya minsan nalalaman mo kung sino yung ayaw niya kasi nandun lumalabas. So it is tunay na nangyayari po mga kapatid. And then sabi dyan sa verse 30 hanggang 32. And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. Verse 31, get rid of all bitterness. Kaya hindi na po bagay sa atin ang sama ng loob, dahil ang sama ng loob ay basura, rage, mga basura yan, anger, mga basura yan na inilalagay ng tao sa kanyang puso. But for us believers, we need to have a clean heart, a pure heart, rolling in splendor along with every form of malice. And verse 32, be kind. Ito na po yung bagay sa atin ngayon. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Amen. So yan na po yung i-apply natin, ini-apply sa buhay natin ngayon. Okay? Another, pag ilan na tayo? Number 5, right? Yan. Manifestation of the fruit of the Holy Spirit. Yan yung panglima po natin na makikita po natin kung tayo ay lumago na sa ating buhay spiritual. Kung naging matured na po tayo. The manifestation of the fruit of the Holy Spirit. In Galatians 5 verses 22 to 23,
But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. And natural ulit, kasi compare natin ang natural versus spiritual. Pag nagtanim ka ng puno ng mangga ngayon, maghihintay ka pa ng 3 to 4 years bago siya magkaroon ng bunga. Okay. At pag may bunga na yung itinanim mong mangga, ay sasabihin mo na matutuwa ka na kasi lumago na yung itinanim mo, nagkaroon na ng bunga. So, in spiritual naman mga kapatid, ang fruit of the Holy Spirit, ito ay nagpapatunay ng isang Kristiyano ay naging matured na. Kaya kung ngayon lamang siya naniwala sa Panginoon, huwag muna natin hanapan ng fruit of the Holy Spirit. Minsan mali ang ginagawa natin. Dahil naakay na natin sa church, dumadalo na, hinahanapan natin minsan ng bunga. Maghintay-hintay tayo. Sasabihin natin, uy, naniwala ka na kay Lord, so, asan yung patience mo? Palagi ka pa rin high blood. So, maghintay-hintay tayo. Because fruit of the Holy Spirit, it is for matured Christian. Samantalang ang gift of the Holy Spirit, kahit bago ka, you can have gift of the Holy Spirit. So, yun po yung pagkakaiba ng gift and fruit. Ang gift of the Holy Spirit, kahit nabaguhan ka, you can receive gift of the Holy Spirit. Pero ang fruit of the Holy Spirit, no, magmamanifest lamang po ito pag naka 3, 4 years ka na rin siguro, 2 years, sabihin na natin, at least 2 years, meron na bunga ng banal na Espiritu. Kaya the manifestation of the fruit of the Holy Spirit ay nagpapatunay po na ikaw ay isa ng mature na Christian. Okay. At ang pang-anim natin, standard of excellence in our lives in general. So, yung buhay po natin, kaya sa mundo ito, sabi na natin, to live is for Christ, and to die is gain. So, habang tayo po ay nabubuhay, just do our best and our service to God. Kasi si Lord, accountable tayo doon sa ipinagkatiwala niya sa atin. Hindi po doon sa hindi niya ibinigay sa atin. Because all of us, we have gift, talent na ibinigay ng Panginoon. So dapat mag-excel tayo doon sa ibinigay ng Panginoon. Doon sa talento, doon sa gift, na kung saan doon tayo ginagamit ng Panginoon. Sabi po dyan sa 2 Corinthians 13, verse 11. 2 Corinthians 13, verse 11. Verse 11. Kasi 3 yan. Oh, 13. 13 verse 11. Sabi po sa kanyang salita, finally, brothers, goodbye, parang goodbye na, good, and then bye, aim for perfection. Aim for perfection, sabi niya, listen to my appeal. Be of one mind, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Kaya tayo po mga mananampalataya, we live sa pamamagitan ng pagmamahal and peaceful life. Kaya nga po, wala dapat tayong kaaway sa mundong ito. Amen. Hayaan mo lang awayin ka ng tao, huwag mo nang kapulan. Kung si amo mo magaling mang-away sa'yo, basta mamuhay ka at peace. Diba? At peace pa rin tayo. Kasi yun po yung dapat natin gawin mga kapatid. Sabi nga natin, naiiba na po tayo sa mundo ito. Although we are still in this world, pero naiiba na po tayo. Okay. So the next question is that, why it needs for maturity? Bakit kailangan na ikaw at ako ay maging matured?
natural nga, merong mga tao na kahit matanda na, isip bata pa rin. So, pwede natin sabihin abnormal kasi yun. So, in spiritual, ayaw po natin maging abnormal, isn't it? Gusto talaga natin maging mature. So, why it needs for maturity? Number one is that growth into maturity in Christ is what the Bible suggests. Ito po ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Ito po ang sabi ng Biblia na kinakailangang lumago sa pananampalataya ang isang Kristiyano. In Ephesians 4 verses 11 to 16, sabi ko dyan, it was He who gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Verse 12. To prepare God's people for work of service so that the body of Christ may be built up. Kasi kung hindi po naging mature ang mga mananampalataya, ay wala pong magiging mga prophets, evangelists, pastors, teachers. Eh sino magtuturo sa salita ng Panginoon? Kaya nga, sinasuggest ko even in the Bible that being a believer, we need to grow. No? Kinakailangan maging matured ang bawat isa sa atin. And then sabi dyan, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the full measure of the fullness of Christ. Verse 14. Then we will no longer be infants, tossed back and forth by the waves, and blown here and there by every wind of teaching, and by the cunning and craftiness of men and their deceitful scheming. Verse 15. Instead, speaking the truth in love, we will in all things grow up into Him who is the head, that is Christ. And verse 16, sabi po dyan, hanggang kaya. From Him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as its part does its work. So, kailangan po ang mature Christian upang sa ganun po ay talagang makikita po natin na kikilos po, no? Lalago ang gawain ng Panginoon. Pag walang mga mature Christian, paano na ang gawain ng Panginoon? For example, here in our church, pag walang lumago po ng mandigro, no? Baka mamaya kanina hanggang ngayon hindi pa tayo mag-umpisa sa ating service kasi nagtuturoan tayo, ikaw yung MC, ikaw yung mag-lead, ikaw yung mag-gitara, ikaw yung mag-preach. No? Hanggang turuan lang, diba? So, nagpapatunay lamang na lumago tayo kasi, ayan, may kanya-kanyang function ang bawat isa, may gagawin ang bawat isa. Ito po yung kagandahan ng maliit na grupo kasi marami tayong pwedeng gawin. Diba? Kaya magpagamit po ang bawat isa. Amen. Praise the Lord. Okay. Another po, bakit po kinakailangan ng maturity? Number 2 is that without maturity, there can be no leadership. Without maturity. Mahirap din naman kung lahat po tayo ay members. We need leader, isn't it? Kaya tingnan ninyo, even in natural again. O bakit ang bansa natin, mayroong presidente, no? At may mga iba't ibang posisyon, not only Philippines, even the different nations. Kailangan ng leaders. Without leaders, ay lalo magiging magulo ang mundo. That's why it needs leader. So, ganun din po in spiritually, without maturity, sabi natin dyan, there can be no leadership. 1 Peter 5:2-3. Be shepherds of God's flock that is under your care, serving as overseers, not because you must, but because you are willing. So sa mga leaders, no, it is a privilege, opportunity to become leader. Kaya huwag po natin sayangin yung pinagkatiwala ng Panginoon
Sabi diyan, as God wants you to be not greedy for money but eager to serve. We need to be eager to serve and with God. Verse 3. Not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. Being examples to the flock. So, yun po yung dapat natin gawin. So, mahalaga po ang maturity. Kasi tingnan po ninyo, bago po mailagay naman yung isang kapatid na maging leader, dapat nakikita yung kanyang maturity. Kasi kung walang maturity, paano siya magiging leader? Di lahat na, no? At alam natin na ang leader, kinakailangan maging example. Kaya, yun, kinakailangan ang maturity. And another one is that only mature Christians will be able to stand against the devil and evil spirits. Kasi kung bata ka, ay, hindi ka marunong gumamit ng iyong power and authority. Baka yung power and authority mo lang, imbis na gagamitin mo, itatapon mo. Imbis na palalayasin ng demonyo, ikaw ang lalayas. No? Kasi nga, baby. So, only mature Christians will be able to stand against the devil and evil spirits. And Mark chapter 3, verse 27. Mark chapter 3, verse 27. Sabi yan, Mark 3, verse 27. Nawala yung 2. Sabi yan, in fact, no one can enter a strong man's house and carry off his possessions unless he first ties up the strong man. Sino po yung strong man na tinatawag dito? It refers to Satan. It refers to Satan. And then sabi dyan, then he can rob his house. Robbing his house, ibig sabihin po, if you're going to rob his house, sabi dyan, setting free those who are enslaved to Satan. So, kinakailangan muna that you're going to tie up the strong man. And we know that as a believer, God has given us power and authority to cast out demons, to trample the work of snakes and scorpions. So, binigyan ko tayo ng kapangyarihan. At ang mga mature Christian, dahil mature sila, they know already how to use the power and authority that God has given to them. That's why we need maturity. Kasi tingnan mo, yung baguhan, sabi ko sa kanya, pag nakakita yan ng demon possessed, uy, palayasin mo yung demon, ayoko nga, takot ako. Kasi, hindi pa siya mature. Pero sa isang mature, utusan mo, nandun na siya. Talagang gagamitin na niya yung kanyang power and authority na magpalayas ng demonyo. Kaya mga kapatid, we need to become mature. Para sa ganun, we can come out victoriously. Kasi sa mundong ito, marami tayong mga kaaway. Amen. At ang ginagawa ng kaaway natin, remember, our enemy is not flesh and blood. Kundi ang enemy po natin ay si Satan together with those evil spirit. Na ang trabaho nila, to steal, to kill, and destroy. Yan yung ginagawa nila sa buhay ng mga tao. Especially those who are serving the living God. Kaya dapat, tayo rin po, maging alerto tayo. Binigay ni Lord sa atin yung ating mga gagamitin. So we need to put on the full armor of God. We need to use the power, authority that God has given unto us. And of course, we need to obey God. Andun na yung faith natin sa Kanya, kasama yan. Para sa ganun po, mapapagtagumpayanan natin anumang sitwasyon ang nangyayari sa mundo ito. Kaya mga kapatid, salamat sa Panginoon. Dahil patuloy na tinuturuan po niya tayo na tayo ay lumabog sa ating buhay spiritual. So, wag po tayo nananatiling
asal bata, no? Manatiling childish, but we need to grow in our spiritual walk with the Lord. At magtatapos po tayo sa verse na ito as our conclusion, 2 Peter chapter 3 verse 18. Sabi po diyan sa 2 Peter chapter 3 verse 18. But 2 Peter 3:18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Lumago tayo. Grow in the grace. What is grace? Grace means unmerited favor that God has given unto us. The knowledge, ang karunungan na galing sa Panginoon. To Him be glory, both now and forever. Amen. Kaya mga kapatid, no, sa mga salita ng Diyos na atin po napapakinggan, sabi natin yung kanina, tayo po ay mamunga sa lahat ng aspetos ng buhay natin, ini-apply natin ang salita ng Diyos. At kinakailangan maging mature na Kristiyano po ang bawat isa sa atin para kung dumating man yung time na natetest tayo, andyan yung mga challenges sa buhay, we can defeat. We can come out victoriously. Amen. Dahil meron tayong weapons, meron tayong mga gagamitin para tayo po ay maging tagumpay sa mundo ito. Kaya lumago po tayo sa atin pong pagiging Kristiyano. Panginoon, salamat po God sa iyong salita na minsan pa po, Panginoon, tinuruan mo po kami, O God, na ang pagiging Kristiyano po namin, O God, ay dapat lumanag po, Panginoon. At salamat, O God, sa iyong mga salita. Dahil ang mga salita mo, O Diyos, ito po yung nagbibigay kalakasan, nagbibigay buhay, pag-asa, Panginoon. Most especially, O God, kung ito po ay aming isinasapuso at isinasagawa. Panginoon, luwag-lalag po kami sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Kaya dalangin mo, Diyos, na ang bawat isa, Panginoon, ay lumago sa kanyang buhay espiritual. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagtuturo mo sa bawat isa. Maraming salamat, Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen.